May mga numero na kahit ilang beses mo nang burahin sa listahan ng iyong telepono, nananatili pa ring nakaukit sa kalamnan ng iyong mga daliri, sa kumpas ng iyong pulso, sa bawat hibla ng iyong alaala. Hindi mo ito sinasadya. Kusang gumagalaw ang kamay mo, binabaybay ang pamilyar na kombinasyon ng mga numero na minsan sa buhay mo ay nangahulugang tahanan. At sa loob ng malamig at naglalakihang conference room ng V.A. Holdings, sa ika-45 palapag ng isang gusaling salamin sa gitna ng Makati, iyon mismo ang nangyari kay Jeric Alcantara. The projections for the third quarter are promising, Jimmy Alcantara. Wika ng isang lalaking nakasuit, ang boses ay parang ugong lang ng kuliglig sa tainga ni Jeric. If we push through with the acquisition of the logistics firm in Cebu, we can potentially dominate the Visayas market within 2 years. Tumango lang si Jeric, ang mga mata ay nakapako sa mga numero sa higanting screen sa harap niya, pero ang isip ay lumilipad sa ibang lugar. 7. 7 na naman silang nakaupo sa paligid ng mahabang lamisang gawa sa makintab na mahogany. 7 mukha na naghihintay ng kanyang desisyon, ng kanyang salita, ng kanyang pirma na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. CEO, Chief Executive Officer. Ang ganda pakinggan. Ang bigat pasanin. Sa loob ng 7 taon, ito ang naging mundo niya. Mga board meeting, mga financial report, mga walang katapusang bayahe sa iba't ibang bansa. Binuo niya ang V.A. Holdings mula sa maliit na negosyo ng kanyang ama hanggang sa naging isa ito sa mga pinakamalaking korporasyon sa bansa. Nakuha niya ang lahat ng sinasabi nilang sukatan ng tagumpay, pera, kapangyarihan, pagkilala. Pero sa bawat palakpak na naririnig niya, sa bawat pagtaas ng stocks ng kumpanya, may isang bahagi sa loob niya na tila lalong nababawasan, lalong nanlalamig. Jeric. Napapitlag siya nang marinig ang boses ni Anton, ang kanyang at matalik na kaibigan. Ano sa tingin mo? Should we proceed? Pinilit ni Jeric na ibalik ang sarili sa kasalukuyan. The numbers look good, Anya, sinisikap na maging desidido ang boses. But need to speak with Dillion first. I want to know the ground sentiment. Hindi pwedeng puro numero lang ang basehan natin. Good call, sang-ayon ni Anton. Kinuha ni Jeric ang kanyang state-of-the-art na smartphone, ang screen ay kuminang sa ilalim ng mga ilaw ng kwarto. Hinanap niya ang pangalan ni A. De Leon, isang matandang business associate sa Cebu. Ngunit sa pag-scroll ng kanyang daliri, sa pagod at sa tila automatikong pagkilos, ibang kombinasyon ang naipasok niya. Isang numero na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Isang numero na konektado sa isang probinsya sa timog, sa isang bahay na amoy dagat at sampag-ita, sa isang babaeng nag-iwan ng butas sa kanyang puso na hindi kayang punan ng kahit anong yaman. Nagring ang telepono. 1, 2, 3. Inaasahan niyang boses ng isang sekretarya ang sasagot, o kaya ay ang garalgal na boses ni A. De Leon. Pero hindi. Ang sumagot ay katahimikan. Isang segundong katahimikan na tila humihinga. Tapos, isang boses. Isang boses na maliit, malambing, at puno ng inosenteng pagtataka. Hello po. Natigilan si Jeric. Kumunot ang noo niya. Tiningnan niya ang screen ng telepono. Wrong number. Sigurado siyang mali ang natawagan niya. Hindi ito ang numero ng opisina ni De Leon. Sino itong bata? Hello. Pasensya na, anong numero ba to? Tanong ni Jeric, medyo nairita sa sariling pagkakamali. Narinig niya ang paghinga ng bata sa kabilang linya. Tila nag-iisip. Yung bahay po. Sino po sila? Bahay. Ang simpleng salitang iyon ay parang suntok sa sikmura ni Jeric. Napatingin siya sa paligid ng conference room, sa mga seryosong mukha, sa mga chart at graph, sa malamig na salamin ng bintana na tanaw ang buong syudad. Anong alam niya sa salitang kibahay? Ang penthouse unit niya ay isang malaking espasyo na puno ng mamahaling gamit pero walang init, walang buhay. Naghahanap kasi ako ng, hindi na natapos ni Jeric ang sasabihin niya. Dahil nagsalita muli ang bata sa kabilang linya. Isang tanong na bumasag sa kanyang mundo, nagpatigil sa pag-ikot ng lahat, at nagpabagsak sa pader na 7 taon niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. Sino po sila, Papa? Si Mama po wala dito, na malengke. Papa. Parang bombang sumabog ang salitang iyon sa loob ng kanyang bungo. Papa.
Papa. Papa. Nabitawan ni Jeric ang telepono. Tumama ito sa makintab na lamesa na may malakas na kalansing, umalinggaw sa nakabibinging katahimikan ng conference room. Lahat ng 7 pares ng mata ay napatingin sa kanya, puno ng pagtataka at pag-aalala. Pero hindi niya sila nakikita. Ang tanging nakikita niya ay isang mukha. Ang mukha ng isang dalaga, mga 16 na taong gulang, nakangiti sa ilalim ng puno ng mangga. Ang mahaba at itim niyang buhok ay nililipad ng hangin habang inaabot sa kanya ang isang hinog na prutas. Ang mga mata niya ay kumikinang, mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang tawa niya ay musika na matagal na niyang hindi naririnig. Zanaya! Jeric! Ayos ka lang, narinig niyang sigaw ni Anton. Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang balikat. Pero parang hangin lang na dumaan ang lahat. Nanlalabo ang kanyang paningin. Ang puso niya ay kumakaripas, hindi dahil sa pressure ng negosyo, kundi dahil sa takot at gulat at isang emosyon na hindi na niya alam kung paano pangalanan. Isang bata. May isang bata sa kabilang linya ng lumang numero ni Zanaya. At tinawag siya nitong Papa. Paano? Bakit? Excuse me, hirap na sabi ni Jeric. Itinulak niya ang upuan palayo sa mesa, ang mga paay nanginginig. Nagmamadali siyang lumabas ng conference room, iniwan ang mga naguguluhang miyembro ng board. Hindi niya pinansin ang tawag ni Anton sa kanyang likuran. Dumiretso siya sa banyo, binuksan ang gripo, at winisikan ng malamig na tubig ang kanyang mukha. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi ang makapangyarihang sihi na si Jeric Alcantara. Ang nakita niya ay isang lalaking basag ang maskara, litong-lito, at hinahabol ng isang nakaraang akala niya ay matagal na niyang nailibing. Sino po sila, Papa? Ang mga salitang iyon. Ang boses ng batang iyon. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Isang multo mula sa nakalipas na bigla na lang nagpakita sa pamamagitan ng isang maling tawag. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ang redial. Gusto niyang marinig ulit. Kailangan niyang malaman. Pero bago pa man niya maituloy, nag-aalangan siyang pinatay ito. Ano ang sasabihin niya? Anong karapatan niyang tumawag ulit? 7 taon. 7 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang makita si Zanaya. 7 taon mula ng gabi na iyon, ang gabing nagpabago sa lahat. Ang gabing puno ng galit, luha, at mga salitang hindi na mababawi. Iniwan niya ito sa pag-aakalang niloko siya nito. Itinuon niya ang lahat ng sakit sa pagpapayaman, sa pagtatayo ng imperyo, para lang takasan ang alaala niya. Pero sa isang iglap, sa isang maling pindot, gumuho ang lahat. Isang bata. Ang bata ba na iyon? Hindi. Impossible. Hindi maaari. Ngunit habang nakatitig siya sa kanyang litong-litong refleksyon sa salamin, isang katotohanan ang dahan-dahang gumapang sa kanyang sistema, malamig at hindi mapigilan. Ang numerong iyon ay hindi na dapat aktibo. Matagal na. Pero may sumagot. Isang bata na naghahanap ng kanyang papa. At sa kaibuturan ng kanyang puso, sa gitna ng pagkalito at pagkabigla, may isang tanong na nagsimulang mabuo. Kung ang batang iyon ay naghahanap ng ama, posible kayang siya iyon? Ang Isla de Remedios ay hindi isang lugar na mahahanap mo sa mga postcard o travel brochure. Isa itong maliit na isla na tila nakalimutan na ng mabilis na pag-usad ng panahon. Dito, ang oras ay hindi sinusukat ng mga relo, kundi ng pagtaas at pagkati ng dagat. Ang balita ay hindi nababasa sa dyaryo, kundi naririnig sa mga kwentuhan sa harap ng sari-sari store. At ang hangin, laging may dalang amoy alat at ang pangako ng ulan sa hapon. Para kay Zanaya, ang Isla de Remedios ay isang kanlungan. Isang perpektong lugar para magtago. 5:00 pa lang ng umaga, gising na siya. Ang unang sinag ng araw na sumisilip sa siwang ng kanilang bintanang gawa sa kapis ang nagsisilbing alarma niya. Dahan-dahan siyang babangon mula sa banig na nakalatag sa sahig na kawayan, maingat na hindi magising ang 2 anghel na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Si Zion at si Zera. Ang kanyang kambal. Ang kanyang lakas at ang kanyang pinakamalaking sikreto. 7 taon na sila. Si Zion, ang panganay ng ilang minuto, ay may seryosong mga mata at buhok na kasing itim ng gabi,
isang maliit na kopya ng lalaking sinubukan niyang ibaon sa limot. Si Zaira naman ay may ngiting kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na araw, at mga mata na puno ng kuryosidad, tulad niya noong bata pa siya. Sila ang kanyang mundo. Ang buong sansinukob niya ay umiikot sa dalawang maliliit na nilalang na ito. Gagawin niya ang lahat para sa kanila. Kahit pa ang ibig sabihin yon ay ang pagsisinungaling sa kanila araw-araw. Zion, Zai, gising na. Malilate kayo sa eskwela, malambing niyang bulong habang hinahaplos ang buhok ng mga anak. Nag-inat si Zaira, umiti kahit nakapikit pa. 5 minutes pa, Mama. Anong 5 minutes? Baka maunahan pa tayo ni Mang Cardo sa pila ng tricycle, sagot ni Zanaya, at marahang kiniliti ang paa ng anak. Napabangon si Zion, kinukusot ang mga mata. Ma, may tumawag po kahapon. Lalaki. Natigilan si Zanaya, huminto ang kamay niya sa ere. Kahapon. Ang tawag na iyon. Isang maling numero, iyon lang ang nasa isip niya. Pero bakit tila may kung anong kumurot sa kanyang dibdib? Hayaan mo na iyon, anak. Wrong number lang siguro. Sige na, bangon at naghanda ako ng sinangag at tuyo. Ang agahan nila ay simple, tulad ng kanilang buhay. Isang mangkok ng sinangag, ilang piraso ng pritong tuyo, at mga tasang puno ng mainit na kape para sa kanya at gatas para sa mga bata. Habang kumakain sila sa maliit na lamisang kahoy, pinapanood sila ni Zanaya. Ang bawat subo, ang bawat tawa, ang bawat maliit na awayan kung sino ang kukuha ng huling piraso ng tuyo, ito ang mga sandaling nagbibigay kahulugan sa kanyang paghihirap. Pagkatapos mag-ayos, sabay-sabay silang lalakad palabas ng kanilang maliit na bahay kubo. Ang bahay na ito, na nakatayo sa isang maliit na lot malapit sa dalampasigan, ay pagmamay-ari ng isang matandang mag-asawa na naawa sa kanya nang una siyang dumating dito, isang dalagang litong-lito, takot, at nagdadalang tao. Ma, si Basti po, may bago siyang sapatos, kwento ni Zaira habang naglalakad sila sa maalikabok na daan. Talaga? Bayaan mo, pag nakaipon si Mama, bibilhan din kita ng bago, ha, pangako ni Zanaya, kahit alam niyang malayo pa bago mangyari iyon. Ang kinikita niya sa paglalabada at pagtulong-tulong sa maliit na karinderya ni Aling Nena ay sapat lang para sa kanilang pagkain at sa mga pangangailangan ng mga bata sa eskwela. Nang makarating sila sa sakayan, nandoon na nga si Mang Cardo at ang kanyang tricycle. O, Zanaya. Sakay na. Tamang-tama, kayo na lang ang hinihintay. Sumakay sila sa loob, kasama ang ilang pasahero pa. Habang umaandar ang tricycle, tanaw ni Zanaya ang mga pamilyar na tanawin, ang mga puno ng niyog na sumasayaw sa hangin, ang mga batang naghahabulan sa kalsada, ang mga kalabaw na payapang nanginginain sa bukid. Isang payapang larawan. Pero sa loob niya, may digmaang hindi natatapos. Sa tarangkahan ng Isla de Remedios Public Elementary School, hinalikan niya sa pisngi ang kanyang mga anak. Makinig kay teacher, ha? Huwag makikipag-away. Mamaya, susunduin ko kayo. Opo, Mama. Bae, Mama, sabay na sabi ng kambal at tumakbo na papasok ng gate. Pinanood niya silang magkahawak kamay na naglalakad palayo hanggang sa mawala sa paningin. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, pero may kasama itong lungkot. Lungkot na siya lang ang nakakaalam. Habang naglalakad siya pabalik, narinig niya ang boses ng isang bata, kaklase marahil ng kanyang mga anak. Zion, bakit wala kang tatay? Yung tatay ko, sundalo. Huminto si Zanaya sa likod ng isang malaking puno ng akasya, hindi makahinga. Narinig niya ang sagot ng sariling anak, isang sagot na paulit-ulit niyang itinuro dito. Isang kasinungalingang parang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Wala na po siya, sagot ni Zion sa boses na walang emosyon. Sabi ni Mama, nasa langit na siya. Kasama na niya si Papa Jesus. Napapikit si Zanaya. Ang mga daliri niya ay bumaon sa magaspang na balat ng puno. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako, Jeric. Ito ang kasinungalingang binuo niya para protektahan sila. Mas madali para sa mga bata na tanggaping patay na ang kanilang ama, kaysa malaman ang katotohanang hindi nito alam na nabubuhay sila. Mas madali para sa kanya na magkunwaring byuda, kaysa aminin sa buong mundo na isa siyang ina na walang asawa, isang babaeng may nakaraang hindi niya kayang harapin. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ang mga salita ng anak ay umuukil-kil sa kanyang isipan.
Dumaan siya sa tapat ng tindahan ni Aling Pacing para bumili ng mantika. Naroon ang ilang mga kapitbahay niya, nagkukwentuhan. Nagkunwari siyang hindi sila nakikita, pero narinig niya ang kanilang mga bulungan na tila sinadyang iparinig sa kanya. Kawawa naman yang si Zanaya, ano? Mag-isang binubuhay ang kambal. Nga. Sabi niya namatay daw sa barko ang asawa niya. Pero ang ipinagtataka ko, ni isang litrato ng lalaki, wala kang makikita sa bahay nila. Baka naman, isang makahulugang paghinto. Alam mo na. Baka naman walang ama talaga. Hindi sila nilingon ni Zanaya. Itinoon niya ang tingin sa daan, inabot ang bayad kay Aling Pacing, at nagmamadaling umalis. Ang mga salita nila ay parang maliliit na bato na ibinabato sa kanyang likuran. Sanay na siya. 7 taon na siyang sanay. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na masakit. Pag-uwi sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Ang katahimikang ito, na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay parang nagpapalakas lang ng mga boses sa kanyang isipan. Pumunta siya sa kanyang kwarto at binuksan ang isang maliit na bowl na kahoy na nakatago sa ilalim ng kanyang papag. Ito ang kanyang kahon ng mga lihim. Nasa loob nito ang iilang gamit na dala niya mula sa dati niyang buhay, isang kupas na litrato nila ni Jeric noong high school, isang kwintas na may pendant na kalahating puso, at isang tumpok ng mga liham. Mga liham na sinulat niya pero hindi kailanman ipinadala. Kinuha niya ang isa, ang papel ay naninilaw na at malutong. Ang sulat kamay niya ay nanginginig. Binuksan niya ito. Jeric, kumusta ka na? Siguro masaya ka na. Siguro mayaman ka na, tulad ng pangarap mo. Siguro nakalimutan mo na ako. Hindi ko alam kung bakit ko pa sinusulat to. Siguro dahil gabi-gabi, kinakausap pa rin kita sa isip ko. May mga bagay akong gustong sabihin sa'yo, mga bagay na dapat sinabi ko na noon pa. Pero natakot ako. Natakot ako sa kung anong sasabihin mo. Natakot ako na baka hindi ka maniwala. Natakot ako na baka kamuhian mo ako at sila. May sila, Jeric. May 2 maliliit na rason kung bakit ako humihinga araw-araw. Kung nakikita mo lang sila. Si Zion, kamukhang kamukha mo. Ganyan na ganyan ang kunot ng noo mo kapag seryoso ka. Si Zaira naman, nakuha yata ang ngiti ko, pero ang mga mata niya sa'yo pa rin. Puno ng pangarap. Mahal kita. Kahit anong nangyari, hindi nawala yon. Pero siguro, may mga pag-ibig na hindi talaga para sa isa't isa. Hindi na niya natapos basahin. Tumulo ang isang butil ng luha sa papel, binura ang ilang salita. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Para saan pa to? Isa lang itong pagpapahirap sa sarili. Itiniklop niya ang sulat, balak na sanang ibalik sa bowl. Pero sa sandaling iyon, isang malakas na ihip ng hanging amihan ang pumasok sa bukas na bintana. Ang hangin, na tila may sariling isip, ay tinangay ang liham mula sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi, sigaw ni Zanaya. Napatalon siya, sinubukang habulin ang papel na sumasayaw sa ere. Lumabas ito ng bintana, lumipad pataas, paikot-ikot, na parang isang puting paru-paro na naghahanap ng kalayaan. Tumakbo siya palabas ng bahay, ang mga mata ay nakatuon sa lumilipad na liham. Huwag di. Pakiusap niya sa hangin. Ngunit huli na ang lahat. Ang sulat, ang piraso ng kanyang puso, ang katibayan ng kanyang lihim, ay dinala ng hangin papalayo, lumagpas sa mga puno ng niyog, hanggang sa bumagsak ito sa isang maputik na kanal sa gilid ng kalsada, unti-unting nilalamon ng maruming tubig. Nakatayo lang doon si Zanaya, hingal na hingal, habang pinapanood ang kanyang nakaraan na tuluyang malunod. Ang mga kamay niya ay nakakuyom sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng matinding kawalan at takot ang bumalot sa kanya. Parang isang masamang pangitain. Ang lihim na 7 taon niyang itinatago, tila kusa nang naghahanap ng paraan para makawala. Ang katahimikan sa penthouse ni Jeric ay maisariling bigat. Dati, ang katahimikang ito ang kanyang pahinga mula sa ingay ng mundo ng korporasyon. Ngayon, isa itong kalabang nagpapalakas sa ugong sa loob ng kanyang ulo, ang boses ng isang batang lalaki na tumawag sa kanya ng si Papa. Ilang araw na ang lumipas mula nang mangyari ang maling tawag na iyon. Hindi na siya halos makatulog. Sa gitna ng mga meeting, habang pinipirmahan ang mga kontratang milyon-milyon ang halaga, ang isip niya ay nasa isang numerong hindi na niya tinawagan muli.
Ang takot na baka mali lang ang dinig niya ay mas matindi kaysa sa takot na baka totoo nga. Hindi na niya natiis. Ang pagdududa ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Kailangan niyang malaman. Kaya naman, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya. Kumuha siya ng private investigator. Hindi isang ordinaryong investigador, kundi ang pinakamagaling at pinakadiskreto sa buong Maynila. Isang lalaking sanay maghanap ng mga taong ayaw magpahanap. Isang lumang SIF card number at isang pangalan. Yun lang ba, Jimmy Alcantara? Tanong ng investigador, isang lalaking nasa edad 50 na may mga matang tila nakikita ang lahat. Zanaya. Zanaya Reyes, sagot ni Jeric, ang pangalan ay parang kalawang nahirap lumabas sa kanyang lalamunan. Gusto ko lang malaman kung sino ang gumagamit ng numero ngayon. Kung nasaan sila. At kung sino ang kasama nila. Hindi na siya nagtanong pa. Professional. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang tawag. May resulta na ako, sir. Ipinadala ko na sa opisina ninyo. Isang malaking brown envelope ang naghihintay kay Jeric sa kanyang mesa. Isinara niya ang pinto ng kanyang opisina, sinabihan ang sekretarya na huwag magpapasok ng kahit sino. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ang selyo. Ang laman nito ay hindi lang mga dokumento. May mga litrato. Ang unang litrato ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang babae, nakatalikod, naglalabas sa isang batya sa labas ng isang bahay kubo. Kahit nakatalikod, kilala niya ang hubog ng mga balikat na iyon, ang haba ng buhok na nakatali. Si Zanaya. Mukha siyang mas payat, ang balat ay mas kayumanggi dahil sa araw, pero walang duda, siya iyon. Sunod-sunod niyang tiningnan ang mga litrato. Si Zanaya, namimili sa isang maliit na palengke. Si Zanaya, naglalakad sa isang dalampasigan. Ang bawat kuha ay parang isang saksak sa kanyang dibdib. Nabubuhay ito ng simple. Nabubuhay ito ng mahirap. Malayo sa buhay na pinangarap nila noon. At pagkatapos, nakita niya ang huling set ng mga litrato. Ang mga litratong nagpatigil sa kanyang paghinga. 2 bata. Isang batang lalaki at isang batang babae. Magkahawak kamay, tumatakbo sa damuhan, tumatawa. Ang babae ay may mahabang buhok na itinali sa dalawa, at ang ngiti nito ay kayang punitin ang pinakamatigas na puso. Ang lalaki naman, maseryoso ang mukha, ang buhok ay bahagyang nakatayo, at ang mga mata. Napahawak si Jeric sa gilid ng mesa. Ang mga matang iyon. Para siyang tumitingin sa sarili niyang litrato noong bata pa siya. Ang parehong hugis, ang parehong tingin na puno ng determinasyon. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat na caption, Zion at Zaira Reyes, 7 taong gulang. Kambal. Nakatira kasama ang ina na si Zanaya Reyes sa Isla de Remedios, isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon. 7 taong gulang. Nag-umpisang mag-init ang mga mata ni Jeric. Ang matematika ay simple lang. 7 taon. 7 taon at 9 na buwan ang nakalipas mula noong gabing noong huli silang magkasama. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan, pero parang anumang oras ay babagsak siya sa sahig. Anak niya. Ang batang tumawag sa kanya ng si Papa ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isa sa 2 batang nasa litrato. Ang mga anak niya. Mga anak na hindi niya alam na nabubuhay. Isang nag-uumapaw na galit ang unang pumasok sa kanya. Galit kay Zanaya. Bakit niya itinago ito? Bakit niya ipinagkait sa kanya ang karapatang malaman na mayroon siyang mga anak? Paano niya nagawang mag-isang pasanin ito? Pero kasabay ng galit ay ang sakit. Isang matinding sakit ng panghihinayang. 7 taon. 7 taon ng kanilang buhay ang nawala sa kanya. Hindi niya nasilayan ang kanilang unang ngiti, hindi narinig ang kanilang unang tawa, hindi naramdaman ang paghawak ng maliliit nilang kamay. Hindi na siya nag-isip pa. Ang SEC ng Vicky ay holdings ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay isang lalaking nalaman na isa siyang ama. Tinawagan niya si Anton. Anton, may emergency. Personal. Kailangan kong umalis. Ikaw na muna ang bahala sa lahat. Teka, Jeric, anong nangyari? Yung meeting sa mga hapon. I cancel mo. I reschedule mo.
Gawin mo ang lahat basta kailangan kong umalis. Ngayon na. Ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot si Anton. Ang biyahe papuntang Isla de Remedios ay parang isang panaginip. Mula sa magarang kotse, sumakay siya ng eroplano, tapos isang van na siksikan, at sa huli, isang maliit na bangkang demotor na tumawid sa maalon na dagat. Sa bawat hakbang papalayo sa Maynila, parang may balat na natutuklap sa kanyang pagkatao. Ang mamahaling suit ay napalitan ng simpleng t-shirt at maong. Ang makintab na sapatos ay napalitan ng tsinelas. Pagdating niya sa isla, sinalubong siya ng hangin na amoy dagat at isda. Simple ang lugar. Payapa. Isang lugar na madaling pagtaguan. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Naglakad-lakad siya sa maliit na sentro ng baryo, ang mukha ay nakatago sa ilalim ng isang baseball cap. Bawat mukhang nakakasalubong niya, iniisip niya kung kilala ba nito si Zanaya. Bawat batang nakikita niya, hinahanap niya ang mukha ng kanyang mga anak. Nakarating siya sa isang maliit na sari-sari store. Ang mga lalaki ay nag-iinuman ng soft drinks sa isang bangko sa labas. Pumasok siya, nagkunwaring bibili ng tubig. Ang tindera, si Aling Pacing, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Dayo ka, no, iho, tanong nito. Opo, tipid niyang sagot. Habang inaabot sa kanya ang bote ng tubig, may isang boses siyang narinig mula sa labas. Isang boses na 7 taon niyang pinangarap na marinig muli, pero sa parehong pagkakataon ay kinatatakutan niyang harapin. Aling Pacing, pabili nga po ng suka. Naubusan kami. Napalingon si Jeric. At doon, nakatayo sa labas ng tindahan, sa ilalim ng sikat ng araw, ay si Zanaya. Nakatali ang buhok niya, may ilang hibla na tumatakas at dumadampi sa kanyang noo na pinagpapawisan. Nakasuot siya ng luma at kupas na duster. May dala siyang bayong. May mga guhit na ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata, pero para kay Jeric, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo. Parang huminto ang oras. Tila nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok ng sarili niyang puso. Dahan-dahan, lumingon si Zanaya papasok ng tindahan. At ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita ni Jeric ang lahat sa mga mata nito sa loob lang ng isang segundo. Una, ang simpleng pagtataka sa isang estranghero. Sumunod, ang dahan-dahang pagkilala. At sa huli, ang isang emosyong mas malakas kaysa sa lahat, takot. Purong, hindi maipaliwanag na takot. Namutla si Zanaya. Ang kulay sa kanyang mukha ay tila hinigop ng lupa. Nabitawan niya ang hawak na bayong. Ang ilang gulay ay gumulong sa maalikabok na lupa. Humakbang si Jeric palapit, ang kamay ay nakaunat, hindi sigurado kung ano ang sasabihin o gagawin. Zanaya. Ang pangalan niya mula sa mga labi ni Jeric ay parang kidlat na gumising sa kanya mula sa pagkatulala. Ang takot ay napalitan ng panik. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak. Kailangan niyang protektahan ang buhay na binuo niya. Sino ka? Sigaw niya, ang boses ay nanginginig pero pilit na nilalakasan. Tumingin siya sa paligid, sa mga nag-usyosong kapitbahay. Hindi ko kilala yan. Tulong! May dayuhan dito. Natigilan si Jeric. Dayuhan. Isang estranghero. Ganoon na lang ba siya ngayon sa mata nito? Anong ginagawa mo rito? Nanginginig na bulong ni Zanaya, para lang sa kanya. Umalis ka na. Pakiusap, umalis ka na. Zanaya, mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Lumakas ang boses niya, puno ng desperasyon. Itinuro niya si Jeric. Layuan mo ako. Hindi kita kilala. Umalis ka sa lugar na to. Lumingon siya at nagsimulang maglakad palayo, na halos patakbo na. Iniwan niya ang kanyang bayong. Iniwan niya ang mga naguguluhang tingin ng mga kapitbahay. Iniwan niya si Jeric na nakatayong mag-isa sa gitna ng daan, parang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang mga tingin ng mga tao ay napunta na ngayon sa kanya, puno ng pagdududa at hinala. Ang ihidayuhan na nanggugulo sa kanilang payapang baryo. Nakatayo lang doon si Jeric, ang puso ay durog. Natagpuan na niya si Zanaya. Pero sa isang iglap, nawala ulit ito. Ang takot sa mga mata nito ay isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa sa distansya at panahon na naghiwalay sa kanila. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jeric ang tunay na takot,
ang takot na baka huli na ang lahat. Ang gabing iyon sa Isla de Remedios ay tahimik, ngunit para kay Zanaya, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay parang sigaw. Ang bawat huni ng kuliglig ay parang isang akusasyon. Pagkatapos niyang patulugin ang kambal, na walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa puso ng kanilang ina, dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Umupo siya sa buhanginan, sa ilalim ng buwan na bilog, at hinayaan ang sariling gumuho. Ang mga luhang 7 taon niyang itinatago ay bumuhos na parang sirang gripo. Dumating na siya. Ang lalaking pinilit niyang kalimutan ay nandito na. Ang multo ng kanyang nakaraan ay nagkatawang tao at sinundan siya hanggang sa dulo ng mundo. Paano siya nahanap ni Jeric? Bakit ngayon pa? Ngayong nagsisimula na siyang maniwala na baka posible pala ang kapayapaan. Ang galit na naramdaman niya kanina sa tapat ng tindahan, ang galit na nagbigay sa kanya ng lakas para itaboy ito, ay unti-unting napalitan ng pamilyar na sakit. Ang sakit na dala-dala niya sa bawat paggising niya sa umaga at sa bawat pagpikit niya sa gabi. Pumasok siya ulit sa loob ng bahay. Mula sa kanyang bowl, kinuha niya ang isang bagay na mas matagal pa niyang itinatago kaysa sa mga liham. Isang lumang litrato. Hindi ito litrato nila ni Jeric. Ito ay litrato ng isang babaeng nasa edad 40, may matapang pero malungkot na mga mata, nakasuot ng uniforme ng isang kasambahay. Si Ma'am Aurora. Ang kanyang kinagis ng ina. Ang ina ni Jeric. Bakit, Ma'am, hagulgo ni Zanaya habang yakap-yakap ang litrato. Bakit niyo hinayaang mangyari yon? Mahal na mahal ko kayo pero bakit? Ang alaala ay bumalik, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Ang gabing iyon. Ang gabing sumira sa lahat. Flashback, 7 taon at 9 na buwan ang nakalipas. Ang mansyon ng mga Alcantara ay abala. Birthday ni Jeric. 18 kaarawan. Ang hardin ay puno ng mga bisita, mga mayayamang kaibigan, mga business associate ng kanyang ama. Si Zanaya, na 16 na taong gulang pa lang noon at anak ng kanilang labandera na namatay, ay nagsisilbi, suot ang unipormeng puti at itim. Siya ang paborito ni Ma'am Aurora, ang itinuturing nitong parang sariling anak na babae. Pero sa mga mata ng ibang tao sa mansyon, isa lang siyang katulong. Lihim ang relasyon nila ni Jeric. Isang pag-ibigang bawal na nagsimula sa mga pasimpleng ngitian sa pasilyo, sa mga ninanakaw na sandali sa ilalim ng puno ng mangga, sa mga sulat na ipinapadaan sa ilalim ng pinto. Para kay Jeric, si Zanaya ang kanyang pahinga mula sa pressure ng kanyang pamilya. Para kay Zanaya, si Jeric ang kanyang prinsipe. Nang gabing iyon, sa gitna ng kasayahan, nagkita sila sa likod ng kusina. Happy birthday, mahal ko, bulong ni Zanaya, inaabot ang isang maliit na kahon. Ang laman yon ay isang silver na kwintas na may pendant na kalahating puso, na binili niya mula sa kanyang naipon. Ngumiti si Jeric, ang mga mata ay nagniningning. Salamat. Hintayin mo ako mamaya sa may garden shed. Pag alis ng mga bisita, tatakas tayo. Pupunta tayo sa paborito nating lugar sa may tabing dagat. Pumayag si Zanaya, ang puso ay puno ng kilig. Ngunit hindi dumating si Jeric sa garden shed. Habang naghihintay siya, may 2 anino na lumapit sa kanya. Ang isa ay si Mang Rico, ang driver at kanang kamay ng ama ni Jeric. Ang isa naman ay si Il Ramirez, ang personal assistant at pinagkakatiwalaan ni Ma'am Aurora. Isang lalaking nasa edad 30 na laging nakatingin sa kanya, sa paraang nagpapadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Zanaya, pinapatawag ka ni Sir, sabi ni Mang Rico. Si Jeric po ba? Tanong niya. Umiling si Mang Rico. Hindi. Ang papa niya. Kinabahan si Zanaya. Pero sumunod siya. Dinala siya ng mga ito hindi sa loob ng bahay, kundi sa isang bodega sa likod ng garahe, kung saan nakatago ang mga lumang kasangkapan. Madilim. Amoy alikabok at kalawang. Nasaan po si Sir? Tanong niya, niyayakap ang sarili. Sa halip na sagot, narinig niya ang pag-click ng lock sa pinto. Humarap siya at nakita ang ngisi sa mukha ni Ramirez. Alam mo, matagal na kitang tinitingnan, sabi ni Ramirez, ang boses ay malagkit. Masyado kang mataas mangarap. Akala mo ba papayag si Ma'am Aurora na ikaw ang mapangasawa ng nag-iisa niyang anak? Isang hamak na katulong. Anong-anong sinasabi mo? Nanginginig na tanong ni Zanaya.
Isang leksyon. Yan ang kailangan mo, sabi ni Ramirez at humakbang palapit. Sinubukan ni Zanaya na tumakbo, sumigaw. Pero tinakpan ni Mang Rico ang kanyang bibig. Ang lakas niya ay walang panama sa dalawang lalaki. Itinulak siya, ibinagsak sa isang lumang kutson. Ang mga sumunod na nangyari ay isang bangungot. Isang bangungot ng sakit, ng takot, ng pagkasuklam. Nawala ang kanyang boses sa ilalim ng kamay na nakatakip sa kanyang bibig. Ang mga luha niya ay walang sawang dumaloy. Ang mundo niya ay naging itim. Habang nangyayari ang lahat, sa kabilang bahagi ng mansyon, hinahanap ni Jeric si Zanaya. Nang hindi niya ito makita sa garden shed, nag-alala siya. Bigla siyang hinarang ni Mang Rico. Sir Jeric, pinapatawag po kayo ng daddy ninyo sa library. Nagtaka si Jeric, pero sumunod siya. Pagpasok sa library, walang tao. At bago pa siya makalingon, isang malakas na palo sa likod ng kanyang ulo ang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Nagdilim ang kanyang paningin. Nang magising si Jeric, madaling araw na. Masakit ang ulo niya. Nagmamadali siyang bumangon, hinanap si Zanaya. Nakita niya ito sa may kusina, nakaupo sa sahig, nakatingin sa kawalan. Ang damit nito ay lukot at may bahid ng dumi. Ang mga mata ay walang buhay. Zanaya! Anong nangyari? Hinanap kita. May pumalo sa akin, sabi ni Jeric, lumuhod sa harap niya. Pero hindi siya tiningnan ni Zanaya. Hindi ito nagsalita. Maya-maya, pumasok si Maam Aurora, ang mukha ay malamig at walang emosyon. Sa likod nito ay si Ramirez, nakangisi. Jeric, anak, sabi ni Maam Aurora sa boses na hindi pa naririnig ni Jeric dati. Nakita mo na ang totoong kulay ng babaeng yan. Habang naghihintay ka sa kanya, habang hinahanap mo siya, nasaan siya sa tingin mo? Tumingin si Jeric sa ina, naguguluhan. Tanungin mo si Ramirez, sabi ni Maam Aurora. Lumapit si Ramirez, inayos ang kanyang kwelyo. Pasensya na, Jeric. Hindi ko rin sinasadya. Itong si Zanaya siya ang lumapit sa akin. Lasing daw siya. Nakatitig si Jeric kay Ramirez, tapos kay Zanaya. Ang utak niya, na kumikirot pa rin mula sa pagkakapalo, ay pilit na pinoproseso ang mga salita. Si Zanaya lumapit kay Ramirez. Lasing? Impossible. Hindi umiinom si Zanaya. Sinungaling, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Jeric, nakatingin ng diretsyo kay Ramirez. Pero bago pa man siya makakilos, humakbang si Maam Aurora sa pagitan nila. Jeric, tumigil ka, malamig niyang sabi. Huwag mong ipahiya ang sarili mo para sa isang babaeng tulad niya. Ma, hindi niyo naiintindihan. Mahal ko si Zanaya, sigaw ni Jeric, ang boses ay basag. Tumingin siya kay Zanaya, nagmamakaawa. Zanaya, magsalita ka. Sabihin mong hindi totoo. Sabihin mong nagsisinungaling silang lahat. Hinintay niya. Ang buong mundo niya ay nakasalalay sa SAS. Abihin niya. Ngunit walang salitang lumabas. Ang mga mata lang ni Zanaya ang nagsalita, isang pares ng mga matang basag, puno ng sakit na hindi kayang unawain ni Jeric. Dahan-dahan, sa isang kilos na parang tumagal ng 1,000 taon, umiling siya. Pero hindi ito pag-iling ng pagtanggi sa akusasyon. Ito ay pag-iling ng isang taong nawala na ng lahat, isang taong sumusuko na. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin sa sahig na marumi, hindi na kayang salubungin ang mga mata ni Jeric. At para kay Jeric, ang katahimikang iyon, ang pag-iwas na iyon ng tingin, ang siyang naging hatol. Bumagsak ang kanyang mundo. Ang pagmamahal na nag-aalab sa kanyang dibdib kanina lang ay biglang naging abo. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng ulo niya. Hindi ko akalain. Nanginginig na sabi ni Jeric, ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa sarili niyang lalamunan. Habang ako nag-aalala sa iyo. Ganyan ka lang pala. Tumingin siya kay Zanaya sa huling pagkakataon, ang mga mata ay puno ng galit at luha. Akala ko iba ka. Nagkamali ako. Tumalikod siya at naglakad paalis. Hindi niya nakita ang pagtulo ng nag-iisang luha mula sa mga mata ni Zanaya. Hindi niya narinig ang pigil na hikbi na sa wakas ay kumawala mula sa dibdib nito. Ang tanging dala niya ay ang imahe ng kanyang katahimikan, isang katahimikang sumira sa kanilang dalawa. Katapusan ng flashback. Hindi mo alam, di.
Humahagulgol si Zanaya sa dalampasigan, ang boses ay paos. Hindi mo alam ang lahat, Jeric. Ang totoo, pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya kinausap ni Ma'am Aurora. Ikinulong siya sa kwarto ng mga katulong. Makalipas ang 2 linggo, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo. Hindi dumating ang kanyang buwanang dalaw. Ang takot na naramdaman niya noong gabing iyon ay walang-wala kumpara sa takot na bumalot sa kanya nang makita niya ang 2 guhit sa pregnancy test na ninakaw niya mula sa medicine cabinet ni Ma'am Aurora. Buntis siya. At ang pinakamasaklap na bangungot, hindi niya alam kung kanino. Sa prinsipe niya o sa demonyong gumahasa sa kanya? Ang kahihiyan, ang takot, ang pagkasuklam sa sarili, iyon ang nagtulak sa kanya na tumakas. Isang gabi, kinuha niya ang lahat ng kanyang naipon, nag-iwan ng isang sulat para kay Ma'am Aurora na nagsasabing ipatawad po, at sumakay sa unang bus na paalis ng Maynila, walang tiyak na patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang ilayo ang sarili niya at ang batang nasa sinapupunan niya. Kailangan niyang protektahan ang isang buhay, kahit padurog na ang sarili niya. Ginawa nila iyon sa akin habang mahal kita. Bulong niya sa hangin, ang mga salita ay puno ng lason at pait na 7 taon niyang kinimkim. Ginawa nila iyon sa akin habang hinihintay kita. Ang buong katawan niya ay nanginginig sa tindi ng galit at sakit. Galit sa mundo. Galit kay Ramirez. Galit kay Ma'am Aurora na nagpabaya, na marahil ay may kinalaman pa sa lahat. At, kahit masakit aminin, may kaunting galit para kay Jeric. Galit dahil naniwala ito sa kasinungalingan. Galit dahil hindi nito nakita ang katotohanan sa kanyang mga mata. Samantala, sa isang maliit na paupahang kwarto sa kabilang bahagi ng baryo, nakatayo si Jeric sa tapat ng bintana, nakatingin sa madilim na dagat. Ang mga salita ni Zanaya kanina ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Umalis ka na. Dayuhan. Hindi kita kilala. Hindi niya maintindihan. Sa loob ng 7 taon, ang kwentong binuo niya sa kanyang isip ay siya ang biktima. Siya ang niloko, ang pinagtaksilan. Kaya bakit ganoon katindi ang takot sa mga mata nito? Bakit tila siya ang isang halimaw na dapat katakutan? Ang mga piraso ng palaisipan ay hindi magkatugma. Ang takot ni Zanaya. Ang pagkakaroon ng kambal na eksaktong 7 taong gulang. Ang biglaang pag-alis nito noon nang walang paalam. Isang bagay ang malinaw, may mali sa kwentong alam niya. May isang malaking, madilim na butas sa nakaraan na hindi niya nakikita. At habang iniisip niya ang namumutlang mukha ni Zanaya at ang mga inosenteng mukha ng 2 batang nasa litrato, isang bagong emosyon ang pumalit sa kanyang pagkalito. Galit. Pero hindi na ito ang galit ng isang binatang nasaktan ang puso. Ito ay isang malamig, matigas na galit ng isang lalaking pakiramdam ay pinagkaitan. Pinagkaitan ng katotohanan. Pinagkaitan ng mga anak. Lumingon siya mula sa bintana, ang mukha ay nababalutan ng anino. Ang mga kamay niya sa kanyang tagiliran ay dahan-dahang nagkuyom, ang mga buto sa kanyang kamao ay pumuti sa tindi ng diin. Hindi na siya babalik sa Maynila. Hindi hanggat hindi niya nalalaman ang lahat. Hindi na siya ang Jeric na tumalikod at umalis. Ngayon, siya ang ama na nagbabalik para kunin ang mga sagot na ipinagkait sa kanya. At wala nang makakapigil sa kanya. Ang pagdating ni Jeric sa Isla de Remedios ay parang isang batong ibinagsak sa isang payapang lawa. Ang mga alon na nilikha nito ay unti-unting umaabot sa lahat, lalong-lalo na sa 2 inosenteng bata na nasa gitna ng lahat ng hindi nila namamalayan. Para kina Zion at Zaira, ang kanilang mundo ay simple lang, si Mama, ang eskwelahan at ang dalampasigan. Ngunit sa mga nakalipas na araw, ang mundong iyon ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Nagsimula ito sa kanilang ina. Si Mama, na dati laging may ngiti kahit pagod, ay naging malungkot. Madalas nila itong nahuhuling nakatulala, nakatingin sa malayo. At sa gabi, kapag akala nito'y tulog na sila, naririnig nila ang mga pigil na hikbi nito. Zion, bulong ni Zaira isang gabi habang nakahiga sila sa banig. Bakit po umiiyak si Mama? Niyakap ni Zion ang kanyang kapatid. Bilang panganay, pakiramdam niya iresponsibilidad niyang protektahan ito. Hindi ko alam, Zai. Baka pagod lang siya. Pero alam niyang hindi lang iyon. May iba pa. At ang iiba pa na iyon ay may pangalan. Kuya.
Iyon ang tawag nila sa estrangherong lalaki na bigla na lang sumulpot sa kanilang baryo. Isang lalaking matangkad at mukhang hindi taga roon na laging nakasuot ng baseball cap. Nakikita nila ito kung saan-saan. Nakatayo sa malayo habang naglalaro sila sa may dalampasigan. Nakaupo sa isang bangko sa plaza, pinapanood sila habang kumakain sila ng ice candy. Hindi ito lumalapit. Nakatingin lang. At ang mga mata nito, kahit mula sa malayo, ay may kakaibang lungkot. Isang hapon, habang pauwi sila mula sa eskwelahan, nakita na naman nila ito. Nakasandal sa isang puno ng niyog, ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay. Nang makita sila, umiti ito. Isang maliit, malungkot na ngiti. Ma, yung lalaki po, nandyan na naman, sabi ni Zaira, itinuturo si Jeric. Ang mukha ni Zanaya ay agad na nagbago. Ang pagod ay napalitan ng takot tapos ng galit. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ng kanyang mga anak. Huwag niyo siyang titingnan, mariin niyang sabi. Huwag niyo siyang kakausapin. Naiintindihan niyo ba? Masamang tao yan. Pero Mama T. Protesta ni Zion. Hindi naman po siya mukhang masama. Mumingiti nga po siya sa amin. Sinabi ko, huwag, halos pasigaw na sabi ni Zanaya. Nagulat ang kambal sa tono ng ina. Hinaltak niya sila papasok ng bahay at isinara ng malakas ang pinto, na tila ba kaya nitong harangan ang anino ni Jeric sa labas. Nang gabing iyon, mas naging matindi ang pag-uusisa ng mga bata. Ang pagbabawal ng kanilang ina ay mas lalo lang nagpaalab sa kanilang kuryosidad. Bakit po galit kayo kay kuya, ma? Tanong ni Zion habang naghahapunan sila. Ang kanin sa kanyang plato ay hindi niya ginagalaw. Napabuntong hininga si Zanaya, pilit na pinapakalma ang sarili. Dahil hindi siya taga rito, anak. Estranghero siya. Hindi natin alam kung ano ang pakay niya. Pero bakit ka po umiiyak kapag umaalis na si kuya? Diretso at inosenteng tanong ni Zaira. Natigilan si Zanaya. Nahuli siya. Hindi niya alam na napapansin pala ng kanyang mga anak ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung anong isasagot. Ang kasinungalingan ay nagkakaroon na ng sarili nitong mga bitag. Hindi ako umiiyak dahil sa kanya, pagsisinungaling niya ulit. Umiiyak ako dahil naaalala ko ang papa ninyo. Kamukha niya kasi. Ito na marahil ang pinakamalaking pagkakamali niya. Sa halip na patigilin ang pag-uusisa ng mga bata, binigyan niya ito ng bagong direksyon. Nang sumunod na araw, habang nasa eskwela sila, nagpulong ang kambal sa ilalim ng isang puno ng mangga habang recess. Sabi ni Mama, kamukha daw ni Kuya si Papa, sabi ni Zaira, ang mga matay bilog sa pagkamangha. Tumango si Zion, ang noo ay nakakunot sa malalim na pag-iisip. At yung boses sa telepono noon, hinahanap si Mama. Tapos tinanong ako kung sino sila, Papa. Nagkatinginan ang dalawa. Ang mga piraso ng palaisipan, kahit malabo, ay unti-unti nilang pinagdudugtong sa kanilang mga batang isipan. Isang plano ang nabuo sa isip ni Zion. Isang mapangahas na plano. Naalala niya ang sinabi ng lalaki sa telepono noon. Sino po sila, Papa? Ang salitang ki, Papa. Naalala rin niya ang reaksyon ng kanyang ina noong ikinuwento niya ito. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Zanaya, pagod mula sa maghapong paglalabada at pag-aalala, dahan-dahang bumangon si Zion. Ginising niya si Zaira. Tara, bulong niya. Kinuha nila ang lumang cellphone ni Zanaya mula sa ibabaw ng maliit na aparador. Sa tulong ng liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana, hinanap ni Zion ang call log, nandoon pa rin ito. Isang numero na walang pangalan. Unknown number. Nanginginig ang daliri ni Zion habang pinipindot ang call button. Inilagay niya ito sa kanyang tainga. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Sa kabilang dako, sa kanyang inuupahang kwarto, hating gabi na pero gising pa rin si Jeric. Nakaupo siya sa dilim, iniisip kung paano niya lalapitan si Zanaya nang hindi ito tumatakbo palayo. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Unknown number. Ang puso niya ay biglang tumigil. Ito ang numero ni Zanaya. Bakit ito tumatawag? Sinagot niya ito agad. Hello? Zanaya? Katahimikan. Pagkatapos, isang maliit na boses. Ang boses na hindi niya makalimutan. Hello po. Kuya. Si Zion.
Bata, bakit ka tumatawag? Nasaan ang mama mo? Tanong ni Jeric, nag-aalala. Tulog na po siya, sagot ni Zion. Narinig ni Jeric ang isa pang boses sa background, isang bulong. Si Zera siguro. Kuya, pwede po magtanong. Sage. Ano iyon? Nag-aalangan ang bata. Narinig ni Jeric ang malalim na paghinga nito. At pagkatapos, binitiwan nito ang tanong. Ang tanong na pinakasimple at pinakakomplikado sa lahat. Ang tanong na kayang magpabago ng buong mundo. Kayo po ba ang papa namin? Parang isang suntok sa sikmura ni Jeric ang tanong. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Ang mga salitang iyon na sinabi sa inosenteng boses ay may bigat na hindi niya kayang sukatin. Paano niya ito sasagutin? Kung sasabihin niyang magugulo ang isip ng mga bata. Kung sasabihin niyang hindi, parang tinataksilan niya ang sarili niyang dugo. Batag. Hirap na sabi ni Jeric, ang boses ay garalgal. Bakit mo natanong yan? Kasi po sabi ni Mama, kamukha niyo daw po siya, paliwanag ni Zion. At malungkot po si Mama palagi. At umiiyak siya. At galit siya sa inyo. Pero hindi po namin alam kung bakit. Kung kayo po ang papa namin, bakit niyo po kami iniwan? Bawat salita ng bata ay parang isang patak ng asido na tumutulo sa puso ni Jeric. Ang sakit, ang gulo, ang inosenteng akusasyon. Hindi niya kinaya. Ibigay mo sa akin ang mama mo, utos niya, sinusubukang maging matatag. Pero tulog po. Gisingin mo siya. Ngayon na. Narinig niya ang kaluskos sa kabilang linya. Pagkatapos, ang boses ni Zanaya, inaantok at nag-aalala. Zion. Anong ginagawa mo? Sino yan? At pagkatapos, ang boses ni Zanaya sa telepono, puno ng panik. Hello? Sino to? Zanaya, ako to, sagot ni Jeric, ang boses ay puno ng emosyon na hindi niya mapigilan. Bakit? Bakit mo sinabi sa kanila na patay na ako? Bakit mo pinapaniwala ang sarili nating mga anak sa isang kasinungalingan? Narinig niya ang biglang paghinga ni Zanaya na tila sinampal. Pagkatapos ay katahimikan. Isang mahabang, mabigat na katahimikan na puno ng lahat ng hindi nila masabi sa loob ng 7 taon. At sa katahimikang iyon, alam na ni Jeric ang kailangan niyang gawin. Hindi na sapat ang mga tanong at sagot. Kailangan niya ng patunay. Isang patunay na hindi kayang itago o itanggi ni numan. Ang tawag sa teleponong iyon ang nagtulak kay Jeric na gawin ang isang bagay na sa simula ikinokonsidera niya pero nag-aalangang ituloy. Ang pag-uusap nila ni Zanaya ay nauwi sa wala. Pagkatapos ng kanyang akusasyon, ibinaba nito ang telepono. Tinawagan niya ulit pero hindi na ito sumasagot. Ang pader sa pagitan nila ay mas lalong tumibay at tumaas. Hindi na siya pwedeng umasa sa mga salita. Kailangan niya ng katotohanang hindi matututulan, isang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan. Kailangan niya ng siyensya. Kinabukasan, bumalik siya sa Maynila. Isang mabilis na biyahe pabalik sa kanyang mundo ng salamin at bakal. Ngunit hindi na siya ang sihi na umalis. Ang bawat kilos niya ngayon ay may iisang layunin. Nagpunta siya sa isa sa mga pinakamodernong laboratorio sa bansa. Isang lugar na pinamumunuan ng isang matanda niyang kaibigan mula sa kolehiyo, si Aris Mateo, isang henyo sa genetics. Isa kay paternity test, sabi ni Jeric, diretso sa punto, habang nakaupo sila sa loob ng malinis at puting opisina ni Aris. Tinaasan siya ng kilay ni Aris. Wow! Bigatin! Sino ang maswerteng o malas na babae? Huwag mong sabihing isa sa mga modelo na idinidate mo. Hindi ngumiti si Jeric. Seryoso ako, Aris. This is the most important thing in my life right now. Nang makita ang kaseryosohan sa mukha ng kaibigan, umayos ng upo si Aris. Okay. Paano natin gagawin to? Kailangan ko ng specimen mula sa iyo at sa bata. Saliva sample ang pinakamadali. O kaya dugo. Yumiling si Jeric. Hindi pwede. Hindi ko sila pwedeng lapitan ng ganoon. The mother, she won't allow it, kailangan kong gawin to nang hindi niya nalalaman. Kumunot ang noo ni Aris. Medyo kaduda-duda yan, pre. Pero si J. May iba pang paraan. Hair follicles.
Isang piraso ng buhok na may ugat. O kaya isang gamit na toothbrush. Anything with the gel on it, see. Isang piraso ng buhok. Iyon na. Muli siyang bumalik sa Isla de Remedios. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtago sa ilalim ng baseball cap. Ang kanyang mga kilos ay mas kalkulado, mas may desperasyon. Ang kailangan niya ay isang pagkakataon. At ang pagkakataon ay dumating makalipas ang 2 araw. Fiesta sa kabilang baryo. Karamihan sa mga taga-Isla de Remedios ay nagpunta roon. Naging tahimik ang kanilang lugar. Alam niyang isasama ni Zanaya ang mga bata sa eskwelahan. Ito na ang kanyang pagkakataon. Pinanood niya mula sa malayo habang naglalakad ang mag-iina. Gaya ng dati, hinatid ni Zanaya ang kambal hanggang sa tarangkahan. Pero sa pagkakataong ito, sa halip na umuwi agad, kinausap ito ng isang guro. Isang pagkakataon. Ilang minuto lang. Nang makitang abala si Zanaya, mabilis ngunit maingat na kumilos si Jeric. Pumasok siya sa gate ng eskwelahan na tila isa ring magulang na may hinahatid. Ang mga bata ay naglalaro sa playground, naghihintay ng bell. Nakita niya ang kambal. Si Zaira ay nasa swing, tinutulak ng isa niyang kaklase. Si Zion naman ay nakaupo sa isang bench, nagbabasa ng libro, gaya ng dati niyang ginagawa. Si Zion ang pinuntiryan niya. Dahan-dahan siyang lumapit mula sa likod nito, ang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Ang ganda naman ang binabasa mo, sabi niya sa pinakamagiliw na boses na kaya niya. Napalingon si Zion, nagulat. Kuyal. Zion, tama, tanong ni Jeric, umupo sa tabi nito. Tumango ang bata, medyo natatakot pero puno pa rin ng kuryosidad. Opo. Alam mo, mahilig din akong magbasa noong bata ako, sabi ni Jeric, at sa isang mabilis ngunit natural na kilos, ginulo niya ang buhok ng bata. Ang ganda ng buhok mo, ang kapal. Sa simpleng paggulo na iyon, ang kanyang mga daliri ay maingat na bumunot ng ilang hibla. Halos hindi ito naramdaman ng bata. Itinago niya agad ito sa kanyang palad na nakakuyom. Salamat po, sabi ni Zion. Sige, magbasa ka na ulit. Baka magbell na, sabi ni Jeric at tumayo na. Bago pa man siya makaalis, napansin niya si Zaira na tumatakbo papalapit. Zion! Sabi ni Mama, wag daw kausapin. Lumingon si Jeric. Umiti siya sa batang babae. Pasensya na. Aalis na ako. Mabilis siyang naglakad palayo, palabas ng gate. Ang mga hibla ng buhok sa kanyang palad ay parang ginto. Mayroon na siyang kailangan para kay Zion. Paano naman si Zaira? Bumalik siya sa Maynila kinabukasan. Ibinigay niya ang mga hibla ng buhok ni Zion, kasama ang sarili niyang specimen. Rush Aris. Please. I'll pay you triple. Ang paghihintay sa resulta ay isang impyerno. Bawat minuto ay parang isang oras. Bawat oras ay parang isang araw. Bumalik siya sa opisina, pero ang isip niya ay nasa laboratorio. Pagkalipas ng 3 araw, tumawag si Aris. Jeric. Punta ka rito. Ngayon na. Ang boses nito ay seryoso. Walang biruan. Nagmamaneho si Jeric papunta sa lab, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Pagdating niya, iniabot sa kanya ni Aris ang isang folder. Walang salita. Binuksan ito ni Jeric. Mga numero, mga chart, mga terminolohiyang hindi niya maintindihan. Pero sa dulo ng papel, may isang pangungusap na nakasulat sa malalaking letra, nakabold. Probability paternity, 99.9%. Ang mga salita ay lumabo sa kanyang paningin. Paulit-ulit niyang binasa. 99.9%. Sa mundo ng siyensya, ito ay katumbas ng 100%. Si Zion. Ang batang seryoso na mahilig magbasa. Ang batang tumawag sa kanya sa telepono. Anak niya. Walang pagdududa. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Ang isisi na hindi umiiyak kahit malugi ng milyones ay humahagulgol ngayon sa loob ng isang laboratorio. Jeric T. Malumanay na sabi ni Aris, ipinatong ang kamay sa balikat niya. Kambal daw sila, di ba? The probability that the other child is also yours is astronomical. It's almost certainty.
Tumango si Jeric, pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang gulat ay napalitan ng isang emosyong hindi niya pa naramdaman dati. Isang matinding saya na may kasamang matinding sakit. Masaya dahil totoo. Masakit dahil sa 7 taong nawala. Hindi na siya bumalik sa opisina. Nagmaneho siya, walang patutunguhan. Napahinto siya sa tapat ng isang parke. Doon, sa loob ng kanyang kotse, kinuha niya ang mga litrato na ibinigay ng investigador. Tinitigan niya ang mukha ni Zion, ang kanyang anak. Tinitigan niya ang mukha ni Zaira, ang kanyang anak na babae. Anak ko. Pamilya ko. Kinagabihan, nagpasya siyang bumalik muli sa Isla de Remedios. Pero sa pagkakataong ito, hindi na para magmanman. Hindi na para magtanong. Oras na para harapin si Zanaya, dala ang katotohanang hindi na nito kayang takasan. Dumating siya sa isla kinahapunan. Dumiretso siya sa eskwelahan. Oras na ng uwian. Nakita niya si Zanaya na naghihintay sa labas ng gate, kasama ang ibang mga magulang. Nakita niya ang paglabas ng kambal, tumatakbo papalapit sa ina. Isang perpektong larawan ng isang pamilya. Isang pamilyang kulang ng isang piraso. Siya. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nakita siya ni Zanaya. Ang mukha nito ay agad na napuno ng takot at pagbabanta. Anong ginagawa mo rito? Mahinang sabi nito, pilit na hindi gumagawa ng eksena. Kailangan nating mag-usap, Zanaya, mariin na sabi ni Jeric. Wala tayong dapat pag-usapan. Lubayan mo na kami. Tungkol sa mga anak natin, diin ni Jeric sa huling salita. Nanigas si Zanaya. Hindi mo sila anak. Huwag ka nang magsinungaling, sabi ni Jeric, ang boses ay nagsimulang tumaas. I have proof. Did a that test. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal kay Zanaya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwala. Paano? Sinungaling, sigaw niya. Ang kanyang takot ay biglang naging purong galit. Galit dahil sa panghihimasok. Galit dahil sa paglabag sa kanilang privacy. Galit dahil ang kanyang huling depensa ay gumuho na. Sa lahat ng emosyong nag-uumapaw sa kanya, isa lang ang kanyang naisip gawin. Itinaas niya ang kanyang kamay at buong lakas na isinampal sa mukha ni Jeric. Iyahe! Ang tunog ay umalingaw sa gitna ng katahimikan na biglang namuo sa kanilang paligid. Ang mga ibang magulang ay napatingin. Ang kambal ay natigilan, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Huwag mong isipin na basta-basta mo na lang silang makukuha. Umiiyak na sigaw ni Zanaya, ang boses ay basag na. Huwag mong ilayo ang mga anak ko sa akin. Nakatayo lang si Jeric, ang pisngi ay namumula at kumikirot. Pero hindi ang sakit ng sampal ang nararamdaman niya. Ang nakikita niya lang ay ang desperasyon sa mga mata ni Zanaya at ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak. At doon niya napagtanto. Ang katotohanan ay hindi pala sapat. Ang sampal na iyon sa harap ng eskwelahan ang naging hudyat ng digmaan. Ang balita ay kumalat sa buong Isla de Remedios na parang apoy sa tuyong damo. Ang tahimik na si Zanaya ay nanampal ng isang dayuhan. Ang dayuhan, na tila mayaman, ay iginigiit na siya ang ama ng kambal. Ang dating mga bulungan ay naging hayagang tsismisan sa bawat sulok ng baryo. Para kay Jeric, ang sampal ay hindi lang isang pisikal na sakit. Ito ang realisasyon na ang katotohanan at ang kanyang yaman ay hindi sapat para buksan ang puso ni Zanaya. Kung ayaw nitong ibigay sa kanya ang karapatan niya, kukunin niya ito sa paraang alam niya, sa paraang ginagamit niya para manalo sa mundo ng negosyo, sa pamamagitan ng batas. Bumalik siya sa Maynila at kinausap ang pinakamagagaling na abogado na kayang bayaran ng kanyang pera. Isang petition for custody and visitation rights ang isinampa niya. Ang resulta ng i-test ang kanyang alas. Ang kanyang kayamanan at impluensya ang kanyang sandata. Nang dumating ang sumon mula sa korte sa bahay kubo ni Zanaya, gumuho ang kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Isang opisyal na dokumento, puno ng mga salitang legal na hindi niya maintindihan, pero ang mensahe ay malinaw, dinadala siya ni Jeric sa korte. Gusto nitong kunin ang mga anak niya. Ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng isang desperadong tapang. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Ang mga anak niya ay sa kanya.
Siya ang nagdala sa kanila sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Siya ang nag-alaga sa kanila, nagpuyat, nagpakain, at minahal sila ng walang katulong sa loob ng 7 taon. Anong karapatan ni Jeric na bigla na lang dumating at angkinin sila? Humingi siya ng tulong sa kapitan ng baryo na nagrekomenda sa kanya ng isang public attorney sa munisipyo. Ang korte ay isang maliit at mainit na gusali sa kabayanan. Sa araw ng unang pagdinig, ang lugar ay puno ng mga usyoso mula sa Isla de Remedios. Para sa kanila, ito ay isang palabas, isang drama na mas kapanapanabik kaysa sa anumang teleserye. Pumasok si Jeric sa courtroom, suot ang isang mamahaling suit, napapaligiran ng 3 abogado na mukhang mga bulldog. Ang kanyang mukha ay malamig at desidido. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang kanyang mga anak, ngunit wala sila roon. Pagkatapos, pumasok si Zanaya. Suot niya ang kanyang pinakamatinong bestida, isang kupas na floral dress. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Sa tabi niya ay isang batang abogadong mukhang pagod mula sa public attorney's office. Mukha siyang maliit at nag-iisa sa harap ng hukuman. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ni Jeric, wala nang bakas ng takot doon. Ang nandoon ay purong paglaban. Isang tingin ng isang inang leon na handang pumatay para protektahan ang kanyang mga supling. Ang pagdinig ay isang brutal na paghaharap. Ang mga abogado ni Jeric ay walang awang inilatag ang kanilang mga argumento. Your Honor, the client, Ding Jeric Alcantara, has been wrongfully deprived of his right to be a father for 7 years, sabi ng lead counsel, ang boses ay matigas. He has the means, the capability, and most importantly, the right to provide better future for his children. A future of stability, good education, a comfortable life, things that the respondent, with all due respect, cannot provide. Bawat salita ay parang isang sampal sa pagkatao ni Zanaya. Ang kanyang kahirapan ay ginawang sandata laban sa kanya. Ang kanyang simpleng buhay kasama ang mga anak ay ipinintang isang larawan ng kapabayaan. Nang siya na ang tinanong ng hukom, nanginginig ang kanyang boses. Hindi po totoo yan, Your Honor. Pinalaki ko po ang mga anak ko ng maayos. Masaya po kami. Simple lang po ang buhay namin pero puno po ng pagmamahal. Isang bagay na hindi po kayang bilhin ng pera. Pero bakit mo itinago ang mga bata sa kanya? Gina Reyes, tanong ng hukom, isang babaeng may malalim na mga mata. Kung siya nga ang ama, bakit mo ipinagkait sa kanya ang katotohanan? Dito na hindi nakasagot si Zanaya. Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Ang gabi ng bangungot. Ang takot. Ang kahihiyan. Ayaw niyang gawing isang pampublikong sirko ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Ayaw niyang malaman ng kanyang mga anak ang maruming katotohanan sa likod ng kanilang pagsilang. Dahil iniwan niya po ako, ang tanging naisagot niya, isang kalahating katotohanan na mas madaling bigkasin. Bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa galit. Galit na kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang pagiging ina. Hindi niya po alam kung paano paliguan ang mga anak ko kapag mailagnat sila. Hindi niya po alam na takot si Zaira sa kulog. Hindi niya alam na paboritong ulam ni Zion ang sinigang na hipon. 7 taon po siyang wala. Nasaan po ang karapatan niya ngayon? Ang kanyang mga salita, na puno ng hilaw na emosyon, ay nagpatahimik sa buong courtroom. Tumingin si Jeric sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lang ang galit, kundi ang lalim ng sakit sa likod nito. Nakita niya ang isang babaeng nag-iisa at nasasaktan, na pilit na pinoprotektahan ang nag-iisang bagay na mahalaga sa kanya. At sa isang iglap, napagtanto niya kung ano ang kanyang ginagawa. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para durugin ito. Ginagawa niya itong isang kaaway, gayong ang tanging kasalanan nito ay ang mahalin ng sobra ang kanilang mga anak. Nakita niya ang anino ng kanyang ama sa kanyang sarili, isang taong handang gamitin ang lahat para makuha ang gusto, kahit pa makasakit ng iba. Nang muling magsalita ang abogado niya, handa nang ilabas ang mga detalye ng nakaraan, ang pagiging kasambahay ni Zanaya, ang ipagtataksil nito, para sirain ang kredibilidad nito, biglang tumayo si Jeric. Enough, sabi niya, ang boses ay mahinahon pero may bigat. Nagulat ang kanyang mga abogado. Nagulat ang lahat. Your Honor, sabi ni Jeric, hindi nakatingin kay Zanaya kundi sa hukom.
I would like to withdraw din by petition. Isang bulungan ang pumuno sa courtroom. Maging ang hukom ay nagulat. And Alcantara, are you sure about this? Yes, Your Honor, matatag na sabi ni Jeric. Tumingin siya sa kanyang mga abogadong naguguluhan. That's all. Lumingon siya at dahan-dahang naglakad palabas ng courtroom. Pero bago siya tuluyang makalabas, huminto siya at lumingon kay Zanaya. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Hindi ko kailangang manalo sa korte kung ang kapalit nito ay ang lalo pa silang masaktan, sabi niya sa boses na para lang sa kanilang dalawa. Hindi ko to ginagawa para talunin ka, Zanaya. Ginagawa ko to para makilala sila. Pagkatapos ay tuluyan na siyang umalis, iniwan ang isang korte na puno ng pagtataka, at isang babae na nakatingin sa kanyang likuran, ang mga mata ay puno ng isang bagong emosyon na hindi niya maintindihan. Hindi na ito galit. Hindi rin takot. Ito ay isang nakalilitong halo ng gulat, kalituhan, at isang maliit na butil ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Nakatayo si Zanaya roon, sa gitna ng nagkakagulong mga tao, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng galit. Ito ay luha ng isang pader na nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. Ang pag-atras ni Jeric sa kaso ay hindi agad na nag-ayos ng lahat, pero nag-iwan ito ng isang siwang sa pader na naghihiwalay sa kanila. Isang siwang kung saan maaaring pumasok ang liwanag. Si Zanaya, na sanay ng laging nakahanda sa pakikipaglaban, ay biglang naiwang walang kalaban. Ang galit na nagsilbing baluti niya ay unti-unting nalusaw, at ang naiwan ay ang nakalilitong katahimikan. Hindi umalis si Jeric sa Isla de Remedios. Nanatili siya sa kanyang inuupahang kwarto, naghihintay. Hindi na siya lumalapit, hindi na nagmamanman. Nagbibigay siya ng espasyo. Isang tahimik na pagrespeto sa desisyon ni Zanaya. Ngunit ang tadhana, na tila may sariling plano, ay gumawa ng paraan. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa probinsya. Ang hangin ay sumisipol na parang isang halimaw, at ang ulan ay bumubuhos na tila ba ibinubuhos ang buong karagatan mula sa langit. Ang maliit na bahay kubo ni Zanaya ay umuuga sa bawat ihip ng hangin. Ang kuryente ay nawala at ang tanging liwanag nila ay ang kandilang sumasayaw-sayaw sa dilim. Sa gitna ng rumaragasang bagyo sa labas, may isa pang bagyong namumuo sa loob ng bahay. Si Zion at Zaira ay parehong nilalagnat. Mataas. Ang kanilang mga katawan ay nag-iinit at sila ay binabangungot. Mama, malamig di. Ungol ni Zaira, nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot. Mama, masakit po ulo ko, daing naman ni Zion. Si Zanaya ay hindi mapakali. Pinupunasan niya ang kanilang mga noo ng basang bimpo. Pinapainom sila ng gamot. Ngunit ang lagnat ay hindi bumababa. Ang pinakamalapit na health center ay nasa kabilang baryo, at sa ganitong panahon, imposibleng makarating doon. Ang mga alon ay masyadong malaki para sa anumang bangka. Napapaligiran sila ng tubig. Nakulong sila sa isla. Ang kanyang takot ay hindi na para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga anak. Nag-iisa siya. Walang matatawagan. Walang mahihingan ng tulong. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, naramdaman niyang hindi niya kaya ng mag-isa. Sa gitna ng kanyang desperasyon, may isang numerong pumasok sa kanyang isip. Ang numero ng T. Dayuhan. Ang numero ni Jeric. Nag-aalangan siya. Ang pride, ang galit, ang takot, lahat ay pumipigil sa kanya. Pero nang makita niya ang nahihirapang mukha ni Zion, nawala ang lahat ng iyon. Ang natira na lang ay ang pagiging ina. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang telepono at tinawagan ito. Sumagot ito sa unang ring pa lang, na tila ba hinihintay talaga ang tawag niya. Zanaya? Anong nangyari? Ayos lang ba kayo? Si Zion at Zaira, hirap na sabi ni Zanaya, ang boses ay basag. Nilalagnat sila. Mataas. Hindi ko alam ang gagawin ko. Walang pag-aalinlangan sa boses ni Jeric. Nasaan ka? Huwag kang aalis dyan. Pupunta ako. Sa kabila ng malakas na hangin at ulan, dumating si Jeric. Basang-basa, may dalang malaking flashlight at isang bag na puno ng gamot, pagkain at tubig. Nang buksan ni Zanaya ang pinto, ang nakita niya ay hindi isang mayabang na SE, kundi isang nag-aalalang ama.
Pumasok si Jeric at agad na lumapit sa banig kung nasaan ang kambal. Sinalat niya ang mga noo nito. Ang taas ng lagnat nila. Ang sumunod na mga oras ay isang testamento ng pagbabago. Si Jeric, na hindi kailanman nag-alaga ng may sakit, ay tila instinct na lang ang gumagana. Kumuha siya ng planggana, pinunasan ang mga braso at binti ng mga bata ng maligamam na tubig para bumaba ang temperatura. Siya ang nagtimpla ng gamot at matyagang ipinainom ito sa kanila. Si Zanaya ay nakaupo lang sa isang sulok, tahimik na pinapanood ang lahat. Nakikita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Jeric. Ang pag-iingat sa bawat kilos nito. Ang lambing sa boses nito habang kinakausap ang mga bata kahit tulog ang mga ito. Gagaling din kayo, mga anak, andito na si Papa. Isang eksena ang partikular na tumatak sa isip niya. Si Zaira ay nagising, umiiyak dahil sa sakit. Binuhat ito ni Jeric. Isang malaking lalaki na buhat-buhat ang isang maliit na batang babae. Inilagay ni Jeric ang noo nito sa noo ng bata para maramdaman kung gaano ito kainit. Ang noo niya, nabasa ng ulan at pawis, ay may nakadikit na cooling fever patch na para bang sinasabi, kung anong gamot mo, gamot ko rin. Habang karga niya si Zaira, kinantahan niya ito ng isang oyay. Isang lumang kanta na kinakanta sa kanya ng sarili niyang ina. Isang kantang pamilyar kay Zanaya. Ang kantang iyon din ang kinakanta sa kanya ni Ma'am Aurora noong bata pa siya. Doon na bumigay ang huling depensa ng puso ni Zanaya. Tumulo ang kanyang mga luha, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit o sakit. Ito ay luha ng isang damdaming matagal nang natutulog. Magdamag na hindi natulog si Jeric. Binantayan niya ang kambal. Nang bandang madaling araw, nagsimulang bumaba ang kanilang lagnat. Humimbing na ang kanilang tulog. Umupo si Jeric sa sahig, isinandal ang likod sa pader, pagod na pagod. Napatingin siya kay Zanaya na gising pa rin sa kabilang sulok. Ang tanging liwanag nila ay ang kandilang malapit ng maubos. Salamat, mahinang sabi ni Zanaya. Ang salitang iyon ay parang isang puting bandila ng pagsuko. Tumingin si Jeric sa kanya, ang mga mata ay malambot sa dilim. Wala ayon. Mga anak ko sila. Katahimikan. Isang komportableng katahimikan sa pagkakataong ito. Jeric, muling sabi ni Zanaya, nag-ipon ng lakas ng loob. Bakit mo inatras ang kaso? Tumingin si Jeric sa natutulog na mga bata. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahil nakita ko ang sarili ko sa korte noong araw na yon. At hindi ko nagustuhan ang nakita ko. Nagiging katulad ako ng mga taong kinamumuhian ko. Mga taong naniniwalang kayang bilhin ng pera at kapangyarihan ang lahat. Huminga siya ng malalim. At nakita kita. Nakita ko kung gaano mo sila kamahal. Paano ako lalaban sa ganoong pagmamahal? Mali ako, Zanaya. Mali ang paraan ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, ang mga mata na minahal niya mula pa noong una. Pero may isang bagay na hindi ako kailanman nagkamali. Ano iyon? Halos pabulong na tanong ni Zanaya. Kahit kailan, hindi ako tumigil sa iyo, sabi ni Jeric, ang boses ay puno ng 7 taong pagsisisi at pangungulila. Kahit noong galit na galit ako, kahit noong akala ko'y niloko mo ako, ikaw pa rin. Sa bawat tagumpay ko, ikaw ang hinahanap ko para pagsabihan. Sa bawat pag-iisa ko, ang tawa mo ang naririnig ko. Hindi na napigilan ni Zanaya ang kanyang mga luha. Ang mga salitang iyon ang matagal na niyang gustong marinig. Ang mga salitang iyon ang naghilom sa isang sugat na akala niya ihabang buhay na mananatiling bukas. Sa gitna ng bagyo, sa liwanag ng isang papatay na kandila, sa tabi ng kanilang natutulog na mga anak, ang 2 pusong nasaktan at nagkalayo ay nagsimulang mahanap muli ang daan pabalik sa isa't isa. Ang kilig, ang kuryenteng matagal nang nawala, ay muling gumapang sa kanilang mga ugat. Hindi pa tapos ang lahat. Marami pang kailangang ayusin. Ngunit sa gabing iyon, nagsimula ang paghilom. Pagkatapos ng gabing iyon ng bagyo, isang bagong umaga ang sumikat sa Isla de Remedios. Ang hangin ay malinis, ang langit ay malinaw, at ang dagat ay kalmado na muli. Para bang hinugasan ng ulan ang lahat ng dumi at kalituhan. Ganoon din ang nararamdaman ni Zanaya. Ang bigat na 7 taon niyang pinapasan ay gumaan. Magaling na ang lagnat ng kambal. Ang una nilang nakita paggising ay hindi lang ang kanilang ina, kundi pati na rin ang tikuya,
na dati nilang kinatatakutan, na mahimbing na natutulog sa sahig, nakasandal sa pader, ang mukha ay pagod ngunit payapa. Sa mga sumunod na araw, isang bagong routine ang nabuo. Hindi na umalis si Jeric. Mananatili siya sa umaga, tutulong sa mga gawaing bahay, makikipaglaro sa mga bata. Hindi na siya isang kidayuhan. Unti-unti, nagiging bahagi na siya ng kanilang maliit na mundo. Nakikita ni Zanaya ang kislap sa mga mata ng kanyang mga anak sa tuwing kasama nila si Jeric. Nakikita niya kung paano tinuturuan ni Jeric si Zion na magpalipad ng saranggola na gawa sa diaryo. Nakikita niya kung paano nito pinapasan sa kanyang balikat si Zaira habang naglalakad sila sa dalampasigan. Ang mga eksenang ito, na dati sa panaginip lang niya nakikita, ay nagaganap na ngayon sa harap niya. At sa bawat pagkakataon, isang piraso ng kanyang puso ang lalong lumalambot. Ngunit alam niyang may isang bagay pa na nakaharang. Isang malaking pader na gawa sa kasinungalingan. Ang kasinungalingan na sinabi niya sa kanyang mga anak. Patay na si Papa. Kailangan niyang sirain ang pader na iyon. Utang niya iyon sa kanyang mga anak. Utang niya iyon kay Jeric. At utang niya iyon sa kanyang sarili. Isang gabi, habang ang buwan ay muling nagbibigay liwanag sa dalampasigan, tinawag ni Zanaya ang kanyang mga anak. Zion, Zai, maupo kayo rito. May mahalagang sasabihin si Mama. Umupo ang kambal sa buhanginan, sa magkabilang tabi niya. Hinawakan niya ang kanilang maliliit na kamay. Ang mga kamay na ito ang nagbigay sa kanya ng lakas sa loob ng maraming taon. Huminga siya ng malalim. Naaalala niyo ba yung sinabi ko sa inyo tungkol sa papa ninyo? Tumango ang kambal. Opo. Sabi niyo po, nasa langit na siya, sagot ni Zaira. Napapikit si Zanaya. Anak, patawarin niyo si Mama. Nagsinungaling ako. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ng mga bata. Hindi patay ang papa ninyo, pagpapatuloy niya, ang boses ay nanginginig. Ang totoo, buhay siya. At nandito siya. Tumingin si Zion sa paligid, pagkatapos ay sa kanya. Sino po, Ma? Si Kuya Jeric po ba? Tumango si Zanaya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Anak, si Kuya Jeric ang papa ninyo. Nakita niya ang iba't ibang emosyon sa mukha ng mga anak. Gulat, pagkalito, at kaunting saya. Pero may isang tanong na nangingibabaw. Kung siya po ang papa namin, bakit po niyo sinabing patay na siya? At bakit po ngayon lang siya dumating? Tanong ni Zion, ang seryosong mga mata ay humihingi ng paliwanag. Ito na. Ang pinakamahirap na bahagi. Kasi natakot si Mama, umpisa ni Zanaya. Noong araw, bago pa kayo ipanganak, may nangyaring hindi maganda. May mga taong nanakit sa akin. At dahil doon, umalis ako. Tumakbo ako palayo. Akala ko, iyon ang tama. Akala ko, mapoprotektahan ko kayo kung ilalayo ko kayo sa lahat. Hindi niya sinabi ang buong detalye ng karahasan. Hindi pa nila kailangang malaman iyon. Ang mahalaga ay maintindihan nila ang kanyang nararamdaman. Tinago ko kayo sa kanya kasi natakot ako na baka kunin din kayo sa akin. Natakot ako na baka hindi niya ako paniwalaan. Natakot ako sa napakaraming bagay. Ang pagiging duwag ni Mama ang dahilan kung bakit lumaki kayong walang ama. Patawarin niyo si Mama, mga anak. Patawad. Hagulgol na siya ngayon, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Naramdaman niya ang maliliit na braso na yumayakap sa kanya. Okay lang po, Mama, sabi ni Zaira, hinahaplos ang kanyang likod. Huwag na po kayo umiyak. Mahal po namin kayo, Mama, sabi naman ni Zion. Sa di kalayuan, sa ilalim ng anino ng isang puno ng niyog, nakatayo si Jeric. Narinig niya ang lahat. Hindi niya sinasadyang makinig, pero dinala siya roon ng kanyang mga paa. Ang puso niya ay parang pinipiga habang pinapakinggan niya ang hirap na pag-amin ni Zanaya. Ang sakit sa boses nito, ang pagsisisi, lahat ay tumago sa kanya. Naintindihan niya na ngayon. Ang takot nito ay hindi lang basta takot. Ito ay isang malalim na sugat na dala-dala nito ng mag-isa. At siya, sa kanyang galit at pagdududa, ay naging bahagi pa ng sakit na iyon. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa anino. Ang tunog ng kanyang mga yapak sa buhangin ang nagpatingin sa kanila. Nakita siya ng kambal. Ang kanilang mga mata ay nagpabalik-balik mula sa kanya, patungo sa kanilang ina.
Lumuhod si Jeric sa buhanginan sa harap nilang tatlo. Ang makapangyarihang CEO ng VEI Holdings na hindi kailanman yumukod sa kahit kanino ay nakaluhod ngayon sa harap ng kanyang pamilya. Tumingin siya sa mga anak, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Patawarin niyo rin si Papa, sabi niya, ang boses ay garalgal. Patawad kung hindi ko kayo nahanap kaagad. Patawad kung naniwala ako sa mali. Patawad kung nasaktan ko ang mama ninyo. Pero nandito na ako ngayon. At hinding-hindi na ako aalis. Pangako. Tinitigan siya ni Zion. Ang batang seryoso na laging may tanong sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, bumitaw ito sa pagkakayakap sa ina at humakbang palapit sa kanya. Inunat ni Zion ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Jeric, doon mismo sa lugar kung saan ito sinampal ng ina niya. Isang maliit na kamay sa isang magaspang na mukha. At pagkatapos, sa isang kilos na nagpabagsak sa lahat ng natitirang pader, sa puso ni Jeric, niyakap siya ng bata. Mahigpit. Papa ni. Bulong ni Zion sa kanyang tainga. Ang isang salitang iyon. Ang salitang una niyang narinig sa telepono na nagpagulo sa kanyang mundo, ngayon ay ang salitang bumuo nito muli. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Nakita ni Zaira ang lahat. Tumakbo rin siya at yumakap sa kanila, ang kanyang maliit na katawan ay sumiksik sa pagitan ng kanyang ama at kapatid. Papa! Si Zanaya, na nakatingin sa kanila, ay umiiyak na rin, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng saya. Tumayo si Jeric, buhat-buhat si Zaira, habang ang isang kamay ay nakaakbay kay Zion. Lumapit siya kay Zanaya at inabot ang kanyang kabilang kamay. Halika rito, sabi niya. Tinanggap ni Zanaya ang kanyang kamay at tumayo. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa dalampasigan ng Isla de Remedios, ang 4 na piraso ng isang nasirang pamilya ay sa wakas ay nagkadikit-dikit. Magkayakap silang 4. Isang bilog ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Ang tunay na pamilya ay hindi perpekto. Ito ay may mga sugat, mga pagkakamali at mga lihim. Ngunit ito rin ay may kakayahang maghilom, magpatawad at magsimulang muli. At para sa kanila, ito na ang simula. Ang Isla de Remedios ay naging saksi sa pagbabago. Ang dating idayuhan na kinatatakutan at pinag-uusapan ay naging si Papa Jeric na ng mga bata, ang lalaking tumutulong magbuhat ng mga huling isda. Ang lalaking nakikipagkwentuhan sa mga matatanda sa tindahan ni Aling Pacing habang bumibili ng malamig na soft drinks para sa lahat. Ang chismis ay napalitan ng paghanga at ang pagdududa ay napalitan ng respeto. Ngunit para kay Jeric, may isang bagay pa na kulang para mabuo ang lahat. Hindi sapat na siya ay isang ama. Gusto niyang maging isang asawa. Gusto niyang ibigay kay Zanaya ang pangalan, ang proteksyon, at ang pag-ibig na dapat ay sa kanya mula pa noon. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang buong kalangitan, isinagawa ni Jeric ang kanyang plano. Ang mga kasabwat niya, ang buong baryo. Sinabi niya kay Zanaya na may munting salu-salo sa plaza para ipagdiwang ang paggaling ng mga mangingisdang nagkasakit. Isang simpleng pasasalamat. Naniwala naman si Zanaya. Suot ang isang simpleng bestida, dumating siya sa plaza, kasama ang kambal na masayang-masaya. Ngunit ang dinatnan niya ay hindi isang ordinaryong salu-salo. Ang plaza ay napapalibutan ng mga sulo na gawa sa kawayan. Ang mga bata sa baryo ay maihawak ng mga bulaklak. Ang mga matatanda ay nakangiti. Walang pagkain. Walang inuman. Ang lahat ay nakatingin sa kanya na tila may hinihintay. Mula sa gitna ng plaza, lumitaw si Jeric. Hindi siya nakasuit. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at pantalon. Sa kamay niya, wala siyang dalang mamahaling singsing na may diamante. Ang dala niya ay isang korona. Isang koronang gawa sa mga ligaw na bulaklak na dilaw at puti, mga bulaklak na tumutubo lang sa islang iyon, mga bulaklak na madalas pitasin ni Zanaya para ilagay sa isang baso sa kanilang maliit na bahay. Naglakad siya palapit kay Zanaya. Ang buong baryo ay tahimik, nanonood. Zanaya, sabi ni Jeric, ang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Noong una akong dumating dito, ang dala ko ay galit at mga papeles mula sa korte. Akala ko, iyon ang paraan para makuha ko ang gusto ko. Pero tinuruan mo ako ng isang bagay na mas mahalaga. Tinuruan mo ako kung paano magmahal muli. Tumingin siya sa kanilang mga anak na nakatayo sa tabi ni Zanaya,
ang mga mukha ay nagliliwanag sa saya. 7 taon tayong nagkahiwalay. 7 taon ng sakit at pangungulila. Ayoko ng masayang paang kahit isang araw. Gusto kong gumising sa umaga na katabi ka. Gusto kong makita ang mga anak natin na lumalaki, na alam nilang buo ang pamilya nila. Gusto kong maging asawa mo, hindi lang sa papel, kundi sa puso, sa harap ng lahat ng taong ito na naging pamilya mo, at ngayon ay pamilya na rin natin. Dahan-dahan siyang lumuhod, tulad ng ginawa niya sa dalampasigan. Itinaas niya ang korona ng mga bulaklak. Hindi ko maibabalik ang nakaraan. Hindi ko mabubura ang sakit. Pero maipapangako ko sa iyo ang lahat ng araw na darating. Zanaya Reyes, mahal ko, pakakasalan mo ba ako? Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Zanaya. Hindi na niya ito pinigilan. Ito ay mga luha ng kaligayahan ng katuparan. Tumingin siya sa paligid, sa mga ngiti ng kanyang mga kapitbahay, sa mga nag-aalab na mata ng kanyang mga anak, at sa lalaking nakaluhod sa harap niya, ang kanyang unang pag-ibig, ang kanyang huling pag-ibig. Tumango siya, hindi makapagsalita. Isang tango na nagsasabi ng lahat. Yes! Yes, sigaw ni Zaira, tumatalon-talon. Yehe, sigaw naman ni Zion. Buo na tayo. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang umalinggaw sa buong plaza. Isinuot ni Jeric ang korona ng bulaklak sa ulo ni Zanaya. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Mahal na mahal kita, bulong niya. Mahal na mahal din kita, sagot ni Zanaya. Ang kasal ay simple pero puno ng pagmamahal. Idinaos ito sa dalampasigan kung saan nagsimula ang lahat ng paghilom. Ang arko ay gawa sa mga kawayan at pinalamutyan ng mga bulaklak at dahon ng niyog. Ang mga upuan ay mga bangkong kahoy na hinira mula sa buong baryo. Ang mga bisita ay ang buong komunidad ng Isla de Remedios na nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Naglakad si Zanaya sa pasilyong gawa sa buhangin, inaakay ng 2 pinakamahalagang tao sa buhay niya, sina Zion at Zaira. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na tinahi ng pinakamagaling na mananahi sa baryo. Sa kanyang buhok ay ang korona ng mga bulaklak na ibinigay ni Jeric. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Jeric. Sa tabi niya ay si Anton, ang kanyang best man, na lumipad pa mula Maynila para masaksihan ang milagro. Nang magkaharap na sila, inabot ni Jeric ang kanyang kamay. Ang kanilang mga panata ay hindi mahahaba o magarbo. Ang mga ito ay simple, tapat, at puno ng mga pangakong binuo mula sa sakit at pag-asa. Tinatanggap kita, Zanaya, bilang aking asawa, sabi ni Jeric, habang isinusuot ang isang simpleng singsing na ginto. Sa hirap at ginhawa, sa lagnat man o sa bagyo, hinding-hindi na kita bibitawan. Tinatanggap kita, Jeric, bilang aking asawa, sagot ni Zanaya, umiiyak habang nakangiti. Para buuin ang ating pamilya, para harapin ang lahat ng bukas, kasama ka. Nang sinabi ng pari, "You may now kiss the bride," at naglapat ang kanilang mga labi, isang malakas na sigawan ang narinig. Ang mga bata ay nagsaboy ng mga talulot ng bulaklak. Ang mga mangingisda ay nagpatunog ng kanilang mga bangka. Ang buong isla ay nagdiriwang. Habang nakayakap kay Jeric, napatingin si Zanaya sa kalangitan. Inisip niya si Maam Aurora. Sa kabila ng lahat ng sakit, may isang bahagi sa puso niya na nagpapasalamat pa rin. Kung hindi dahil dito, hindi niya makikilala si Jeric. Salamat, Maam D. Bulong niya sa hangin. Patawad po. At salamat. Niyakap siya ni Jeric mula sa likuran, kasama ang kambal. Ano nang iniisip mo, mahal ko? Ngumiti si Zanaya at lumingon sa kanya. Iniisip ko kung gaano ako kaswerte. Hinawakan niya ang kamay ni Jeric, habang ang kabilang kamay ay nakahawak sa mga anak nila. Ang 4 na anino nila ay mahabang-mahaba sa buhanginan, pinag-isa ng papalubog na araw. Ang nakaraan ay hindi nabubura. Ang mga peklat ay mananatili roon. Ngunit ang mga peklat na iyon ang nagsilbing paalala ng kanilang katatagan, ng kanilang paglalakbay mula sa sakit patungo sa paghilom, at ng isang pag-ibig na napatunayang mas malakas kaysa sa panahon, distansya, at maging sa pinakamasakit na pagtataksil. Sa Isla de Remedios, sa isang bahay na amoy dagat at sampagita, isang pamilya ang sa wakas ay nabuo. Hindi dahil sa dugo, hindi dahil sa batas, kundi dahil sa isang pag-ibig na piniling magpatawad, piniling magsimula muli at piniling manatili, ano paman ang dumating.
Sa aking mga minamahal na mambabasa, kung paano nagsisimula at nagwawakas ang bawat alon sa dalampasigan, ay ganoon din po nagtatapos ang ating kwento. At sa paglalakbay na ito, wala po akong ibang masasabi kundi isang taos pusong pasasalamat. Maraming salamat sa bawat minuto, bawat oras na inilaan ninyo upang samahan sina Jeric at Zanaya at ang kanilang kambal na sina Zion at Zaira. Salamat sa pagsubaybay mula sa unang kabanata ng pagkalito hanggang sa huling yugto ng pag-ibig at pagbuo. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para na rin akong naging isang residente ng Isla de Remedios. Naramdaman ko ang bawat patak ng ulan sa panahon ng bagyo, naamoy ko ang alat ng hangin sa dalampasigan, at narinig ko ang bawat hikbi at halakhak ng ating mga bida. Ang pagsulat sa kanilang pinagdaanan ay hindi naging madali, may mga pagkakataong kasama nila akong nasasaktan, nagagalit at natatakot. Ngunit ang pinakamasarap na pakiramdam ay ang makitang sa kabila ng lahat ng sakit at pagkakamali, ang puso ay mailikas na kakayahang maghilom at magmahal muli. Ang paglalakbay ni Zanaya at Jeric ay isang paalala sa akin na ang tunay na katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagharap dito. Kung mayroon man akong isang aral na nais iwan sa inyo mula sa kwentong ito, ito ay ang kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lang pagpapatawad sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. Lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay may mga sugat mula sa nakaraan. Ngunit ang mga sugat na ito ay hindi dapat maging hadlang upang tayo'y muling magtiwala at sumubok. Ang pamilya ay hindi laging perpekto, ngunit ito'y nabubuo sa pagpili, ang pagpili na manatili, umunawa, at magmahal sa kabila ng lahat ng di kasakdalan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga puso. Ano ang inyong naramdaman? Saang bahagi kayo ng kwento pinakanakakonekta? Aling linya ang tumatak sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin. Ang bawat mensahe mula sa inyo ay isang regalong nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa pagsusulat. At kung ang kwento ni Zanaya at Jeric ay pumukaw sa inyong damdamin, sana'y maibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang mas marami pa tayong maabot na puso. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.